Noong unang panahon, may isang tamad na babae na nakatira sa isang maliit na bayan. Ang dalagang ito ay hindi kailanman nagtrabaho. Sa halip ay paupo-upo lang siya buong araw sa harap ng salamin at nangangarap ng gising. Palagi niyang nirereklamo ang kanyang mga lumang damit, ngunit wala siyang pambili ng bago. Isang araw, naglakad-lakad siya sa bayan at habang nagtitingin siya sa mga tindahan, nabangga niya ang dalaga na nagngangalang Karen. Ay! Natumba silang dalawa ng sabay. Ang kumikinang na pulang sapatos ni Karen ang nakapukaw sa mga mata ng tamad na dalaga. Ito ang sapatos na pinapangarap niya. Wah! Gusto ko ng ganyang sapatos! Oh, talaga ba? Salamat. Oo, sa tingin ko ay maganda nga. Maaari mo bang sabihin kung saan mo nabili ang sapatos mo? Ipinaliwanag ni Karen na bukod tangi ang sapatos na iyon dahil sadyang ginawa ito para sa kanya. Nalungkot ang tamad na dalaga nang marinig ito. Pero kung bibigyan mo ako ng 3 supot ng ginto, may bibigay ko ito sa'yo. Pumayag ang tamad na dalaga at sinabi pa na siya ay mayaman kahit na wala naman talaga siyang ginto. Gayunpaman, ang babaeng ito na kailanman ay hindi nakapagtrabaho, kinabukasan ay nakakuha ng trabaho sa isang panaderya. Inutos sa kanya ng panadero na gumawa ng 10 tinapay at ilagay ang mga ito sa basket. Nagsimulang magmasa ang dalaga kahit na nahihirapan. Napagod na siya agad sa pagmamasa sa pangalawang tinapay pa lang. Hindi para sa akin ang trabahong ito. Nadudumihan ako. Habang hindi nakatingin ang panadero, nilukot niya ang mga papel na supot sa gilid at nilagay sa basket. Tapos ay pinatong niya sa ibabaw ang 3 tinapay na nagawa niya. Sa gayon ay lumitaw na marami pang tinapay sa ilalim. Wow! Natapos mo agad? Ang bilis mo ah! Magaling! Ito ang bayad kong ginto para sa'yo. Pagkakuha ng ginto ay tumakbo pa uwi ang tamad na dalaga. Hindi na siya bumalik sa panaderyang iyon. 2 bag ng ginto na lang? Kapag kinita ko na sila, magiging akin ang sapatos. Kinabukasan, nakakuha naman siya ng trabaho sa isang tindahan. Inutos ng may-ari ng tindahan na tanggalin ang mga bulok na prutas. Pero ayaw niyang hawakan ng mga bulok na prutas. Ew! Masisira ng mga kadiring ito ang aking mga kuko. Nang pumasok ang tindero sa loob, inayos niya ang mga sariwang prutas sa ibabaw at nanatili sa ilalim ang mga bulok na prutas dahil iniiwasan niyang hawakan ng mga ito. Paano mo naayos agad ng napakaganda? Mahusay! Ito ang bayad ko sa iyong ginto. Kinuha niya ang kinita at tumakbo pa uwi. Hindi na siya babalik sa tindahang iyon. Hay! 1 bag na lang ang kailangan ko. Pagod ang tamad na dalaga sa inakala niyang trabaho at nakatulog siya sa tabi ng bintana. Napapaginipan niyang sumasayaw siya sa isang bulwagan. Lahat ng tao ay humahanga sa kanyang pagsasayaw, suot ang bagong damit at sapatos. Oh, kay ganda niyang sumayaw. Tignan mo yung suot niyang pulang sapatos. Ang ganda! Bagay sa kanya. Biglang nagising ang tamad na dalaga. Kailangan ko ng isa pang mauutakan para sa pinakahuling bag ng ginto. Kaya pumunta na siya ulit sa bayan at nakakuha naman siya ng trabaho sa isang sastre. Nautusan siyang patsihan ng mga palda ng tela sa parehong kulay. Ngunit pumili siya ng hindi tamang kulay na pangtagpi at hindi rin nagawang tahiin ito ng maayos. Aw! Ang sakit naman matusok sa karayom. Ayoko na ngang ituloy ito. Inipon niya ang mga palda at itinagos sa isang tabi. Nang dumating ang sastre at nagtanong, sinabi niya na dumating ang may-ari ng mga palda. Nagustuhan nila ang mga patse, kaya kinuha na nila. Oh, mabuti naman! Magaling! O eto, dahil maaasahan ka, para sa'yo itong ginto. Agad na kinuha ng tamad na dalaga ang ginto at tumakbo pa uwi. Wala na siyang balak bumalik pa sa sastre.
Agad niyang tinipon ang nakatagong mga ginto para ibigay kay Karen. Karen, eto na! 3 bag ng ginto! Kinita ko yan sa sarili kong pagsisikap. Hayan, akin na ang sapatos! Tinanggap ni Karen ang ginto at inabot ang kahon ng sapatos sa tamad na dalaga. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. Yan ay mahiwagang sapatos. Hindi niya sasaktan ng mga tapat at masisipag na tao. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Karen. Agad niyang sinuot ang mga sapatos. Napakasaya niya na naglakad siya sa bayan na sumasayaw. May nakita siyang magandang damit sa bintana. Gusto niyang huminto upang tingnan ito, ngunit hindi umaayon ang sapatos. Hoy! Anong nangyayari? Hindi ko mapigilan. Ano ba to? Tulong! Lahat ng tao sa bayan ay namamangha habang pinapanood siyang nagsasayaw. Tignan nyo, di ba yun yung babaeng yan loko sa atin? Oh, oo, siya nga yan. Nalinlang din ako ng babaeng yan. Ilang oras na pinasayaw ng sapatos ang tamad na dalaga sa pamilihan. Namamagana ang mga paa niya at umiiyak na siya sa sakit. Tulungan niyo ko. Ang sakit na ng mga paa ko. Nangangako ako na magiging tapat at masipag na tao mula ngayon. Ang panadero, ang tindero at ang sastre, lahat sila ay naawa sa babaeng tamad. Kaya tinulungan na nila siya. Hinawakan nila siya kahit nahihirapan at tinanggal ang sapatos sa mga paa niya. At patuloy na sumayaw mag-isa ang mahiwagang pulang sapatos. Salamat po sa tulong niyo. Kahit na nagsinungaling ako sa inyo at walang nagawang tama, tinulungan niyo pa rin ako. Pagkatapos ng araw na iyon, wala nang tumawag sa kanya na tamad na babae dahil sumusweldo siya ng ginto sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng tapat at hindi na siya tinatamad sa bawat trabahong makuha niya. Nakabili rin siya ng bagong damit at sapatos na gusto niya. Ngunit ang tanging hiwaga ng sapatos na ito ay walang iba kundi ang kagalakan ng magtrabaho ng tapat. Sa isang malayong nayon, isang tamad na dalaga at ang kanyang masipag na ate ang magkasama sa isang bahay. Hindi mahilig magtrabaho ang tamad na dalaga. Sobra ang katamaran niya para magligpit lang ng kinainan niya sa kusina. Ang masipag na dalaga naman ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Isang araw, may kumatok sa kanilang pintuan. Oh, may kumakatok sa pinto, ate. Ikaw na ang magbukas. Kakatapos ko lang magkulay ng kuko eh. Binuksan ng masipag na dalaga ang pinto. Ito ay ang kanilang matandang tiyahin. Kinuha agad ng masipag na dalaga ang bag at pinapasok siya. Sumigaw lang ang tamad na dalaga. Kamusta po, tita? Mula sa kinauupuan niya. Pagpasok ng kanilang tiyahin, nakita niya ang silid ng masipag na pamangkin na malinis na malinis. Ngunit nang makita niya ang silid ng tamad na pamangkin, nakasimangot niyang sinabi, "Ang gulo ng kwartong ito. Kahit saan ay napakarumi." Maya-maya ay natapakan ng matandang tiya ang isang tinidor. Ay! Aray! Pa ako! Agad na tumulong sa tiya ang masipag na dalaga. Ang tamad na dalaga ay wala man lang pakialam sa nangyari. Pumunta sa kusina ang masipag na dalaga at nagluto ng masarap na apple pie para sa kanyang tiyahin. Hindi kita papayagang umuwi ng gutom, tita. Baunin mo po para may makain ka sa daan, sabi niya. Nang maamoy ng tamad na dalaga ang matamis na amoy ng apple pie, nakihalubilo na siya. Pahingi rin ako ng pie na yan, ha? Sabi niya. Sinaway ng matandang tiyahin nila itong walang galang na ugali ng tamad na pamangkin. Naglabas siya ng gintong suklay sa kaniyang bag at inabot sa masipag na dalaga. Regalo ko para sa iyong pagkamaalalahanin at magalang na pag-uugali. Natutuwang nagsuklay ng buhok ang dalaga. Sa sandaling dumampi ang gintong suklay sa buhok niya, biglang naging magarbo ang kanyang damit. Ang kanyang buhok ay kuminang at nagkaroon siya ng mga gintong alahas. Pagkakita nito, inggit na inggit ang tamad na kapatid na nasabi niya, "Tita, kadalasan mas masarap ang pie ko.
Hintay po, ipagluluto rin kita agad. Tumakbo siya sa kusina. Hindi siya naglagay ng asukal dahil ito ay nasa itaas ng istante at mapapagod siya kung aabutin niya ito. Kaya asin ang nilagay niya. Sa halip na mamitas ng mansana sa puno at gayatin ito, sabi niya, Sino ang lalabas ngayon? kaya kamatis ang isinangkop niya. Pinasok niya ang pie sa oven. Ngunit dahil naiisip niya ang makukuha para sa sarili, napatagal ang pagluluto niya. Sa tingin ko, lutong-luto na nga. Inalok niya ang empanada sa kanyang tiyahin. Hindi alintana ang sunog at masamang lasa nito. Tinikman ito ng matandang babae at nagpasalamat pa rin. Tapos ay binigay niya ang isang gintong suklay bilang regalo. Sa sandaling sinuklay ng tamad na dalaga ang kanyang buhok, naging pangit ang damit niya. Ang kanyang buhok ay gumulo at bumaho siya. Anong nangyari? Wala man lang ginto para sa akin? Sabi ng matandang tiya sa magkapatid, bawat isa ay nakamit ang gantimpala sa paggawa niya. Pagkatapos ay lumabas siya ng pinto at umuwi na sa kanyang tahanan. Noong araw na iyon, tumakbong pauwi sa bahay ang tamad na dalaga na may hawak na imbitasyon. Dumating na ang imbitasyon, ate! Tingnan mo! Tuwang-tuwa rin ang masipag niyang kapatid sa balitang ito at agad nilang pinaghandaan ito. Sinuot ng masipag na dalaga ang damit na siya mismo ang nagtahi. Ang tamad na dalaga naman ay walang mapiling damit na maisuot. Bakit kasi wala rin akong malambot na pink na damit? Nagmamadaling hinatak na siya ng ate niya palabas ng bahay para hindi sila mahuli sa sayawan. Nang makarating sila sa bulwagan, nakihalubilo sila sa ganda ng ilaw, musika at mga nakapusturang tao. Ang masipag na dalaga ay nadala sa musika at nagsimulang sumayaw. Pero nakatayo lang at nagmumukmok ang tamad na dalaga dahil hindi niya gusto ang damit niya. Maya-maya, napansin niya ang isang gintong susi na nagniningning sa sahig. Pinulot niya at itinago ang susi at nagsimulang maglibot sa mga pasilyo ng palasyo nang hindi nakikita ng sino man. Natagpuan niya ang isang baul sa isang silid. Tuwang-tuwa niyang sinubukan dito ang susi, ngunit hindi pumihit ang susi. Tapos ay sinubukan niya ito sa isang music box. Ngunit hindi rin gumana ang susi dito. At huli niyang napansin ang lumang aparador sa likuran niya. Ano ba ang maaasahan ko sa maduming aparador na to? Baka daga lang ang lalabas dito? Ipinasok niya ang susi sa butas. At nabuksan nga nito ang pinto ng aparador. Ipinasok niya ang kamay sa aparador at nangapa ng pwedeng makuha. Sasabihin na sana niyang, wala dito, tulad ng inaasahan ko. Nang may makuhang magandang damit ang kamay niya. Nagulat siya. Nangapa siya ulit sa loob ng aparador. Ngayon naman ay nakakuha siya ng lilang palda. Kahit na tila walang laman ng aparador, may bagong damit siyang nakukuha sa tuwing ipapasok ang kanyang kamay dito. Di ako makapaniwala. May salamangka ang aparador na ito. Habang patuloy na nakakakuha ng bagong damit ang tamad na dalaga, bumukas ang pinto. Iyon ay ang ate niya. Anong ginagawa mo dito? Ano tong mga damit? Ito ay walang katapusang aparador. Kung kukuha ako ng ilang damit, walang makakapansin. Pero hindi sa iyo ang mga ito. Hindi mo ito dapat gawin. Sakim na pumasok sa aparador ang tamad na dalaga upang maghanap ng malambot na pink na damit. Biglang tumunog ang malaking orasan na parang dong. At nasaraduhan ng pinto ng aparador ang tamad na dalaga. Tulong! Sigaw niya. May takot na sinubukang buksan ng kapatid niya ang aparador. Ate, iligtas mo ko. Napakadilim dito at walang laman. Habang nagmamadaling pinihit niya ang susi, tuk! Nabali ito sa loob. Ay! Naku! Sabi niya. Kaya humawak siya sa pagitan ng mga pinto at buong lakas niyang sinubukang buksan ang aparador. Sa wakas bumukas ito.
at nakalabas ang tamad na dalaga sa aparador kung saan siya nakulong. Agad na lumayo ang magkapatid sa walang katapusang aparador at umalis sa palasyo nang hindi man lang lumilingon. Mula noon ay nangako ang tamad na dalaga na hindi na magiging gahaman at hindi kukuha ng gamit ng sino man nang walang pahintulot. Isang tamad na dalaga at ang kanyang masipag na ate ang nakatira sa isang maliit na bahay sa bayan. Isang araw, habang ang tamad na dalaga ay nakahilata, umuwi ang masipag na dalaga kasama ang bago niyang kaibigan. Ipapakilala kita sa bago kong kaibigan. Ang pangalan niya ay Jenny. Sa sandaling nakita niya ang kagandahan ni Jenny, nainggit siya sa kanya. Nakiusap sa kanya ang ate niya na gumawa ng cupcake para sa bago niyang kaibigan. Nainis ang tamad na kapatid. Sige, Sabi niya at pumunta sa kusina. Ngunit sa halip na krema, nilagyan niya ng toothpaste ang isa sa mga cupcake na hinanda niya. Inilagay niya ang 3 cupcake sa pinggan at dinala ito sa sala. Inabot niya kay Jenny ang cupcake na may toothpaste. Kumagat si Jenny at ngumiti ng may kasiyahan. Yum! Ang sarap! Laking gulat ng tamad na dalaga. At nang kainin ng ate niya ang cupcake na may kasiyahan din, naisip niya, Hindi kaya naipagpalit-palit ko sila? sinubo niya lahat ang huling cupcake sa kanyang bibig. Ngunit iyon ang cupcake na may toothpaste. Gusto sana niyang sumigaw sa inis dahil napagpalit-palit ang mga cupcake nang biglang sabihin ng ate niya, Mag-make-up party tayo! at sinama si Jenny sa kwarto niya. Nang makita silang masaya, tumakbo ang tamad na dalaga sa kusina at kumuha ng isang dakot na harina. Habang nagme-makeup sila at pakanta-kanta, palihim na nilagyan niya ng harina ang pulbos ni Jenny. Akmang ipupulbos na ni Jenny sa mukha ang harina nang natalisod ang tamad na dalaga at bumagsak sa sahig. Sumaboy tuloy sa mukha niya ang lahat ng hawak niyang harina. Nagtawanan ng magkaibigan dahil akala nilang nagpapatawa siya. Hindi niya alam ang gagawin at lalo siyang nagselos kay Jenny na hindi niya magawang maisahan. Bigla siyang lumingon at sinabing, Alam ko na, Jenny. Dumito ka sa amin ngayong gabi. Pwede tayong magpajama party. Pumayag naman si Jenny. Pagsapit ng gabi, lihim na naglagay ang tamad na dalaga ng pulgas sa kama ni Jenny. Walang kamalay-malay dito. Humiga si Jenny sa kama na inihanda ng tamad na dalaga. Hindi nagtagal ay nabalot siya ng mga pulgas. Ano ba ito? Mga pulgas! Tumakbo agad kay Jenny ang magkapatid. Sabi ni Jenny, May pulgas ata ako. Ayoko na dito. Uuwi na ako. At umalis na. Ikaw yun, no? Pinagseselosan mo ang kaibigan ko. Napakasama talaga ng ginawa mo. Habang sinundan ng ate niya ang kanyang bagong kaibigan, naiwan siyang mag-isa sa bahay. Hindi siya makatulog buong gabi. Kinakabahan siyang umupo at naghihintay sa kapatid hanggang mag-umaga. Nalungkot siya nang iwan ng kanyang ate at napagtanto niya na ang pagseselos niya ang nagdulot ng kalungkutan na iyon. Kaya kinaumagahan, humingi siya ng tawad sa kanilang dalawa at hindi na muling nagselos. At sa ganito nagsimula ang magandang pagkakaibigan nila kay Jenny. Noong unang panahon, isang lalaki na may 2 anak na babae ang naninirahan sa isang malayong lupain. Ang panganay ay napakasipag at ang bunso naman ay napakatamad. Baka naman, pwede kang tumulong. Pagod na kasi ako. Ayoko.
Naumpisahan mo nang maglinis. Bakit pati ako madudumihan rin ang kamay? Masipag sa trabaho ang ama nila, kaya palagi siyang pagod. Ang laging hapunan nila ay sopas at tinapay. Isang araw, humiling ang matandang ama sa kanyang mga dalaga. Aking mga anak, alam niyong mahal na mahal ko kayong dalawa. Iniisip ko na nasa hustong gulang na kayo ngayon at panahon na para sa inyo ang higit pang responsibilidad. Gusto ko sanang pareho kayong maghanap na ng trabaho. Tama ka, tatay. Pagkagising ko bukas, maghahanap na ako ng trabaho. At ikaw naman, bunso ko? Si ate ang dapat magtrabaho kasi alam mo na, bagay siya sa ganun. Ako, dito na lang ako sa gawaing bahay. Masaya ang matanda sa sinabi ng dalawang anak. Kinabukasan, bago umalis ng bahay ang masipag na anak, lumapit sa kanya ang ama. Anak ko, may payo ako sa iyo. Huwag kailanman tatanggihan ang sino mang humihingi ng tulong. Laging magsipag at mahalin ang trabaho. Gawin mo ang pinapagawa sa iyo sa abot ng iyong kakayahan. Salamat, tatay. Hindi ko po kakalimutan ang payo mo. Yan ang anak ko. Mag-ingat ka. Umalis na ang masipag na anak upang maghanap ng trabaho, habang ang tamad na anak na nagsabing siya ang bahala sa gawaing bahay, wala itong ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, nagiging makalat at madumi ang bahay nila. Ilang araw na naglalakad ang masipag na anak, ngunit walang mahanap na mapagtatrabahuhan. Sa daan ay may nakita siyang puno na natutuyo na ang mga sanga at ugat. Magandang binibini. Maaari mo bang alisan ako ng mga tuyong sanga at diligan ng aking mga ugat? Pumayag ang masipag na babae. Inalis niya ang mga tuyong sanga hanggang sa magkapasa ang mga palad niya at dinilig sa mga ugat ng puno ang baon niyang inuming tubig. Maraming salamat. Pero walang natirang tubig para sa iyo. Ay, okay lang. Kailangan mo ng tulong kaya tinulungan kita. Makakahanap rin ako ng mapag-iigiban ng tubig ko. Nagpatuloy ang masipag na babae sa kanyang paglalakad. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang pugon na may sira at basag na bahagi. Magandang binibini. Magagawa mo kayang maayos ang kalagayan ko? Kumuha ng putik ang masipag na dalaga at tinagpian ang lahat ng mga bitak sa panghorno. Salamat, iha. Ngunit narumihan ka ng dahil sa akin. Hindi po yun mahalaga. Kailangan mo ng tulong kaya tumulong ako. Iniwan niya ang bagong pugon at nagpatuloy na sa paglalakad. Ilang sandali pa, may nakasalubong siyang tupa. Ngunit nangingitim ito mula ulo hanggang paa. Magandang binibini. Napatikit ako sa uling at nadumihan. Pwede mo ba akong paliguan dun sa lawa? Malugod na hinugasan niya ang tupa sa lawa. Naging maputi at malambot ang balahibo ng tupa gaya ng dati. Salamat po, pero basang-basa ka dahil sa akin. Kailangan mo ng tulong, tsaka madumi rin naman ako. Ngayon, pareho na tayong malinis. Nagpatuloy siya sa paglalakbay. Nang sumapit ang dilim, natanaw niya ang magandang bahay na tahanan ng 7 diwata. Pumasok siya sa loob. Magandang gabi po. Paumanhin kung pumasok ako ng walang pahintulot. Ako po ay naghahanap ng trabahong mapapasukan. Pwede kang magtrabaho dito kung gusto mo. Merong 7 kwarto dito. 6 lang ang lilinisin mo araw-araw. At hindi ka pwedeng pumasok sa ika-7 silid. Tinanggap ng masipag na babae ang trabaho. Nililinis niya ang 6 na silid araw-araw. Sa loob ng 1 taon,
hindi siya pumasok sa ikapitong silid. Nang magkaroon na siya ng sapat na pera, humingi siya ng pahintulot sa mga diwata na makauwi. Siyempre naman, Iha, pwede kang umuwi. Nagtataka lang ako kung bakit hindi ka nagtangkang pumasok sa ikapitong silid. Sabi ng tatay ko na gawin ang trabaho ng tama, ano man ang mangyari. Trabaho ko na linisin ang 6 na kwarto at iyon nga ang ginawa ko dahil iyon ang inatas nyo sa akin. Nais ka naming gantimpalaan sa iyong katapatan at kasipagan. Halika, sumama ka sa amin. Sinama siya ng mga diwata sa ikapitong silid. Pagpasok niya, naroon ang napakaraming pilak at gintong barya. Ngayon, gumulong-gulong ka sa mga barya at lahat ng didikit sa iyo ay para sa iyo. Gumulong nga siya sa mga barya, pakaliwa at pakanan. Nagbukha siyang bituin sa kinang ng nakadikit na pera sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa mga diwata. Uuwi na siya. Sa daan, nakasalubong niya ang tupa na pinaliguan niya noon. Nababalot ang tupa ng mga perlas. Hindi ko nakalimutan ang tulong mo, ate. Halika, kumuha ka sa perlas ko kahit gaano pa karami. Nagpasalamat siya sa tupa sa mga perlas na ginawa niyang porselas at kwintas. At nagpatuloy na siya sa paglalakad. Napadaan naman siya sa pugon na dating niyang inayos. Hindi ko nakalimutan ang tulong mo sa akin, Iha. Kunin mo itong mga tinapay ko at sayo rin ang mga cake. Kumain siya ng ilang tinapay na bigay ng pugon. At nagbaon rin ng pampasalubong at nagpatuloy na siya uli sa paglalakbay. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang puno. Hitik sa prutas ang mga sanga nito. Halika, Iha. Hindi ko nakakalimutan ang tulong mo. Sige lang, uminom ka sa katas ng ubas ko. Nagpasalamat ang masipag na babae sa puno. Marami pong salamat. Sa wakas makakauwi na ako. Sinalubong siya ng kanyang ama at kapatid sa pintuan. Nagulat sila na puno ng ginto at perlas ang dalaga. Inggit na inggit ang tamad na kapatid sa kayamanang nakamit ng kanyang ate. Grabe mga gintong barya. Dapat makahanap rin ako ng mayamang mapagtatrabahuhan. Kung may perlas siya, sa akin esmeralda. Nagpaalam ang tamad na anak sa kanyang ama na aalis siya upang maghanap rin ng trabaho. O sige anak ko, pero kung dito nga sa bahay tamad ka, paano ka magtatrabaho sa iba? Umalis ang tamad na anak bago pa man matapos magsalita ang tatay niya. Naglakad siya araw at gabi. Nakita rin niya ang puno na may mga tuyong sanga. Humingi ng tulong ang puno sa dalaga. Magandang binibini, maaari mo ba ako? Hindi kita mahaharap sa tindi ng init na ito. Magugulo ang buhok ko. Paalam! Naglakad uli ang tamad na babae. Nadaanan niya ang basag at sirang pugon. Humingi rin ito ng tulong sa kanya. Masela ng mga kamay ko. Di pwedeng maputikan. Masisira ang cutics ko. Diyan ka na. Umalis ang tamad na dalaga na hindi tumulong sa pugon. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang madungis na tupa. At nakiusap rin ito sa kanya. Ew! Ang dugyot! Kadiri! Umalis ka nga sa daraanan ko. Ang dumi-dumi mo. Tumakbo siyang palayo. Anong tamad nung tupa? Maliligo lang di pa magawa. Hindi nagtagal ay narating niya ang malaking bahay. Sinamantala ito ng tamad na dalaga at humingi ng trabaho sa 7 diwata. Hiniling ng punong diwata na manatili siya ng 1 taon at maglinis lamang sa 6 na silid. Huwag mong kalimutan, Iha, hinding-hindi ka pwedeng pumasok sa ikapitong silid.
Napilitan siyang maglinis ng 6 na silid sa loob ng maraming buwan. Ngunit isang araw, hindi niya mapigilan ang sarili na mag-usisa sa ika-7 silid. Pero sa halip na ginto at pilak na barya, mga bubuyog at paniki ang nasa loob. Pinagkakagat siya ng mga bubuyog. Aray! At nagkasugat-sugat ang buong katawan niya. Sa sobrang sakit ay tumakbo siya palabas ng kwarto at lumaya sa bahay na yun. Habang tumatakbo siya, nakasalubong niya ang tupa na pinandirihan niya. Nababalot ng perlas ang tupa. Gusto niyang hulihin ng tupa para makakuha ng perlas. Pero natakasan siya ng tupa. Nagpatuloy siya sa paglalakad at pagod na pagod siya. Maya-maya ay narating niya ang pugon na tinanggihan niya ng tulong. May mga tinapay doon, mainit-init at bagong luto. Gusto sana niyang bumili ng tinapay, ngunit nag-init ang pugon. Aray! At napaso ang mga kamay ng babae. Agad siyang lumayo doon. At napunta siya sa puno na hindi man lang niya pinakinggan dati. Maraming bungkus ng prutas ang mga sanga ng puno. Nang subukan niyang pumitas ng ubas, umiwas ang puno at humilig sa kanan. Tumakbo pa kanan ng dalaga, ngunit humilig naman ang puno sa kaliwa. Napagod na sa kakapabalik-balik, sinukuan din niya ang prutas. 2 araw pa siyang naglakad, hanggang sa nakauwi rin siya. Nakita siya ng kanyang ama at kapatid na marumi at sugatan. Labis nila itong ikinagulat. Kinwento ng tamad na anak ang nangyari sa kanya na may malaking panghihinayang. Grabe talaga! Sobrang sakit! Oo, kapatid ko. Ngayon ay naiintindihan mo na kung gaano kahalaga ang kasipagan. Tandaan, anak ko, kapag tapat at masipag ka sa buhay na ito, siguradong magagantimpalaan ka. Mula sa araw na iyon, ang bunsong anak ay hindi na naging tamad. Ang magkapatid ay nagsumikap at ginantimpalaan ng mabuti. At ang maliit na pamilyang ito ay nagkaroon ng masaya, produktibo at mapayapang pamumuhay.